Meron po tayong breaking news ngayon mga sangkay tungkol po kay Leni Robredo. So, meron pong balita ngayon kay Madam Leni Robredo no na may agam-agam no, maasa yung marami natatakbo ito bilang pangulo ng Pilipinas sa darating na 2028. Pero ngayon mga sangkay, meron po tayong balita tungkol sa kanya. Nagsalita na po ang ating dating vice-presidente na si Leni. At kung ano yan, pag-uusapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, tayo pa ay road to 2 million subscribers na. Kaya naman, ano pang hinihintay ninyo? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. So, ito nga po yung balita, no? Itong si former Vice President Leni Robredo ay nagsalita na. Kasi marami po ang nag-uudyok na tumakbo siya bilang Pangulo ng Pilipinas. At alam nyo mga sangkay, sa pinakahuling survey, si Leni Robredo ay pumapangalawa at umaakyat po mga sangkay ang kanyang pangalan. Hindi pa po siya nagdideklara niyan ha. Hindi pa po siya nagdideklara. Nangangalahati na po sa survey or sa rating ni Vice President Sara Duterte. So, ang ibig sabihin nito, mga sangkay, papalag po talaga itong si Leni. At siya po yung gustong-gusto ngayon ng maraming mga kabataan na nag-aaral, mga sangkay, sa mga universidad. Siya po talaga yung tinutulak. Ngayon, mga sangkay, tingnan po natin ito. Ito kasi yung balita. Nagsalita na po si Leni Robredo at nako, ito na. Ito na ang pasabog. Ready na ba kayo? Ready na ba ang lahat? O, wala pong masasaktan ha. Wala pong munang iiyak. Ito kasi ang breaking news ngayon lang. Si Leni Robredo daw po, o Mayor Leni Robredo ng Naga City, hindi tatakbo sa anumang national position sa 2028. At ayon po dito, hindi tatakbo sa anumang mataas na posisyon sa national. Kasama na po dyan, mga sangkay, siyempre, yung pagka-presidente. So, kawawa naman po dito yung mga nag-aasam nun, natatakbo si former Vice President Leni Robredo. Ayan o. Sigurado na ako, sabi po dito o. Hindi raw tatakbo si Naga City Mayor Leni Robredo sa anumang national position sa 2028 elections. O, ito na, sa mga kabataan po na nagdadasal kay Leni Robredo, hindi daw po siya tatakbo. At ayon po sa kanya, mga sangga, ito, klinaro po niya sa isang panayam sa RMN 91.1. Sigurado na ako sa sarili ko na hindi ako magna-national. Ito yung pasabog ni Leni Robredo. Sigurado na po siya. Bakit kaya, mga sangkay, no? Yun yung bad news sa mga taga-suporta ni VP Leni Robredo. Aware naman ako na may mga gusto pang tumakbo ako. Pero ngayon, malayo na sa horizon ko. Malayo na sa horizon ko na babalik pa ako sa national. O, ayan na. Malabong-malabo na nga daw. Kumbaga, mga sangkay, parang sinasabi po niya na malabo na talaga. Hindi na talaga siya tatakbo sa mataas na posisyon. Sa halip, posible raw na tumakbo ulit si Robredo sa pagka-alkalde ng kanilang lungsod o kanilang city doon sa Naga. So magme-mayor na lang ulit siya.
Maiksi na raw kasi masyado ang tatlong taong termino. At marami pa siyang kailangang gawin sa Naga City. Yun yung reason. Maganda yung reason niya. Kano yun? Nakakaano ng damdamin, nakakapukaw ng damdamin. Maiksi ang tatlong termino. Totoo yun. Mga sangkay, 3 taon na termino mga sangkay. 3 taong paninilbihan sa isang termino ng mayor, maiksi lang po yan para matapos yung lahat ng mga agenda. Kaya parang sinasabi niya dito na malabo pa ako mag-national. O malabo na daw po siya mag-national. At hindi biro to kasi sinabi po niya dito, sigurado na ako sa sarili ko. Sigurado na ako sa sarili ko. Ibig sabihin, wala na po talagang chance. 'Di ba? Na maganap pa ang sinasabing posibleng pagtakbo ni Lene Robredo sa pagkapangulo. Nagsalita na po ang ating dating vice-presidente. Pero mga sangga, ito ang nakakaano. Kasi, kumbaga, malulungkot dito yung mga taga-suporta. Kasi, iniulat nga po ng Okta Research na lumiliit ang lamang ni Vice President Sara Duterte kay Robredo sa presidential survey sa 2028. Lumiliit. Nakita ko din po mga sangkay, mga siguro nangalahati na eh. So, palag-palag na eh. Hindi partida yan si Sara Duterte kasi nagdeklara na. Si Lene Robredo hindi pa. Kapag nagdeclare po siya sa pagka-presidente, baka biglang sumipa po yan. Pero what if political strategy ito? Gaya nung panahon ni PRRD. 'Di ba? Parang sinasabi na, okay, sige, manawagan lang kayo ng manawagan. Tingnan natin sa kapag malapit na yung eleksyon. 'Di ba? Kasi kapag ito political strategy, pag malayo pa sinabi mo nang hindi ka tatakbo sa pagkapangulo, pero maraming nagko-call out sa'yo na, di, tumakbo ka, kailangan ka ng Pilipinas. Mas lalo po yung puputok mga sangkay. Sasabog, ipipressure dyan si Lenny. Diba? Maraming mananawagan, tumakbo ka na, maawa ka sa ating bansa. Ganun ang mangyayari dyan. Then, what if lang naman, sa araw po ng pagpapasa ng kanilang mga, yung submission ng kanilang mga candidacy sa COMELEC, what if biglang magpaswap? Diba? Ginawa na po yan ni Sara. Tapos biglang tatakbo. Anak ng toko guys, lalo pong dadagundong ang Pilipinas niyan, sinasabi ko sa inyo. Baka manalo pa po itong si Lene Robredo. Ako hindi ako makaleni Hindi ako makaleni. Sinasabi ko lang yung realidad sa ganitong klaseng estratehiya. Kasi ginawa na po ito ni Sara Duterte, ginawa na rin po ito ni Tatay Digong. Ganito po yun. Nauna na po si Sara na magdeklara. Diba? Yung pondo ng taga-suporta nandun na kay Sara Kasi nag-declare na siya as that she is running for president in 2028. Pero si Lene Robredo hindi pa. Pero tingnan nyo mga sangkay, yung agwat hindi ko alam kung pwede makita dito Ito. Try natin hanapin. Okta Research. Sana makita ko. Survey. Sana makita po natin para ano natin, 'di ba? Survey. Kay PBBM kasi itong bagong naka-highlight yung pagka-presidente, wala Ito.
Ito po, ito yung bagong survey. Ayan o. Ito yung survey mga sangkay. Di ko alam kung nilabas po ito kasi sabi dito, an unreleased presidential preference survey by Okta Research. Shows Vice President Sara Duterte leading early voter sentiment for 2028 elections. In an interview, One News, on One News Storycon, ito sabi dito, Sara daw po mayroon pong 30%, Leni Robredo 21%. Nako, malapit-lapit na to. Kita nyo yan mga sangkay. Humahabol. Kapag ka nagkataon mga sangkay, lapit pala. Kapag ka nagkataon na magdeklara si Leni Robredo, baka sumirit po yan. Sinasabi ko sa inyo. So, delikado dito si VP Sara. Sa strategy, kung strategy ito ni ni Leni Robredo para pataasin pa yung kanyang bilang sa survey, delikado dito ang kampo ng mga Duterte. Alright? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.